Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit siyang parte ng mundo kayo nandun. Kamusta na po diyan sa Pilipinas? By this time ay tapos na ang deadline ng filing of Certificate of Candidacy ng mga taong gusto ko nung maglingkod sa ating gobyerno ng Pilipinas. Yan po, gas-gas na yan eh. Bakit mo gustong mag-file ng candidacy? Ay, syempre po naman, gusto kong maglingkod sa mga tao. Ay. Pero sa likod noon, ay gusto ko pong magpayaman. Anyway, yan. I'm giving them the benefit of the doubt. Once again. Alright, so gusto nilang maglingkod, Andyan po sila. Alright, so kung sino-sino mga personality ang nakita natin, na andyang nabalita na nag-file daw si Digong ng candidacy as mayor ng Davao. Ang makakalaban niya ay mga Nograles at later on, the following day, may balita na withdraw at nag-file daw ng certificate of candidacy para maging senador. It turns out na yun naman pala ay fake news. Manila Times talaga, fake news yan eh. Okay, so liwanagin natin. Sa ngayon po, ang alam ko ay si Digong ay tatakbong mayor at ang vice mayor niya ay si Baste, yung kanyang anak, yung incumbent. Mga kalaban nila ang mga Nograles. Nabalitaan din natin na nag-file ng candidacy ay sino? Si Willie Revillame as independent. Ewan ko kung anong mga gagawin ng mga yan dyan sa Senado. Ano pa? Philip Salvador, alam na natin yan. Si Kibuloy, ang anak ng Diyos. Tingnan natin kung mananalo ang anak ng Diyos. Ay. Mario Joseph. Okay, so bukod po sa mga iba pang mga known personalities, ewan ko itong si Alice Go, balita ko tatakbo daw pero hindi ko na balitaan itong huli kung talagang nag-file ng Certificate of Candidacy as Mayor of Bantarlac. So, baka naman na medyo natakot na sa sobrang dami-dami na niyang kaso. Magdadagdag pa siya ng panibagong kaso ng perjury. Dahil alam niyo po, manunumpa siya doon at sasabihin siya ay Pilipino. Ay, another case, Sa patong-patong at litania na niyang kaso sa Pilipinas. Okay, so sinabi ko nga, marami pong mga lumang mukha at pare-parehong apelyido na nakikita natin. Katulad po ng mga Bilyar. Ang tulpo, tatlo. Kung sakasakalit mananalo yung dalawang tulpo na kandidatong senador, magtatatlo po yan. Cayetano. Andiyan na naman. Binay. Sus Maria Josep. Pare-pareho na po ang mukha, Pare-parehong apelyido. So, yan ang tinatawag nating mga dynasty. Dynasties. Alam niyo po, may dalawang klase ng dynasties. Yung simpleng dynasty na katulad ng nangyayari noong unang panahon ng mga namumuno ay siyempre yung mga hari, monarch, and everybody na may dugong pughaw. Diba? Sa mga Inchik ay yung mga dynasty rin nga yan. So, yun ay yung simpleng dynasty. Meron naman pong tinatawag na Fat Dynasty. Tinatawag na Fat Dynasty, ayan yung pong pare-pareho na sa magkakamag-anak na namumuno ng gobyerno. Yan ang tinatawag. Sabay-sabay hindi isa-isa. Sabay-sabay. Yan po ang Fat Dynasties. At napakarami po niyan sa Pilipinas na Fat Dynasties. Okay, so alam niyo po sa ating konstitusyon, according to Article 2, Section 26, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. Ano po yan, ang tawag dito, minamandato ng kung ating konstitusyon, inuutusan ang ating kongreso na gumawa ng batas, laban sa political dynasties.
Pero bakit hanggang sa ngayon ay wala pa rin? After how many years? 37 years? Yeah, 1987, eh, ano? 87, ngayon ay 24, parang ganun, ano? 37 years na ang ating konstitusyon hanggang ngayon wala pa rin batas na nagbabawal sa political dynasty. Ano? Except of course yung pong barangay, ano, election and the barn. Ano? Diyan po sa Mindanao. Pero yung general sa buong Pilipinas, wala pa po. Walang batas. Ano? Ay bakit nga naman gagawing batas yan? Ay ang isipin nyo naman, kung gagawing batas yan ng mga congressman at senador, eh di parang sinabihan nila ang sarili nila, hey, bawal ka na magkaroon ng political dynasty. Parang yung kumuha ka ng baton ay pinukpok sa ulo, no? Ay nakikinabang sila dyan. Alam mo, yung mga nanay, tatay, lola, lolo, anak, apo, ay sabay-sabay na nagtatakbuhan sa posisyon, sa iba't ibang posisyon ng gobyerno, ano? Eh, talagang mukha silang loko kung sila ay magpa-file, ano? Parang pinigilan nila ang kanilang pinagkakakitaan, ano? Kaya ayaw nilang mag-file, ayaw nilang gumawa ng batas against political dynasty. Bakit nga ba masama ang political dynasty? Alam niyo po ang political dynasty, yan po kaya pinagbabawal, ay dahil sa nako-concentrate sa iisang pamilya o iisang angkan ang pamumuno ng gobyerno at pagkontrol sa pondo ng gobyerno. Isipin nyo na lang, ano, ang ating mga taxes na ibinabayad sa ikabubuti ng ating bansa ay hawak-hawak lang ng isang pamilya. For example, ganun, ano? So, di ba, mayroon silang mga control sa lahat ng paano gagastusin yun, ano? Napaka napakahirap po nun. At saka yung power, ano, nasa kanila lang. Isipin nyo na lang na wala nang ibang mamumuno, wala nang ibang idea na po pwedeng pumasok. Kasi yan pong mga yan, siyempre, sa tagal nilang pamumuno diyan, nauubos na po ang ideas nila para kung paano pagagandahin ang ating bansa o ang kanilang bayan. So, in that way, kaya pinagbabawal ang political dynasty para naman mga bagong utak, bagong tao ang maging mamuno ng ating pamahalaan. Ano? In that way, bagong ideas, ano? At baka sila ay makakaisip ng mga bagong idea na makakapagpaganda sa ating bansa. Ano? Yun po ang dahilan kung bakit masama ang political dynasty. Alam niyo po yung mga taong yan, ano? Mga naandyang political dynasties ay ang iniisip na lang nila ay personal na interest. Ano? Dahil wala na silang maisip na kung anong gagawin sa probinsya nila. So, o sa bayan nila, o sa bansa nila. So, alam niyo po, dapat ang mga public officials or public officers, dapat ang iniisip nila ay interest ng mas nakakarami, interest ng bayan, ano, hindi yung kanilang pamilya. Ay sa pag ikay tumakbo at pinatakbo mo lahat at namumuno lahat ang iyong pamilya, ay siyempre obvious na ang kaya sila naandyan ay para protektahan ang kanilang pamilya, ang kanilang interest, hindi interest ng bayan. Ano? So, sana po'y maliwanag yan ha kung bakit masama ang ating political dynasty. Ngayon, paano natin mapipigilan ang political dynasty? Unang-una nga ay para magbigay, para gumawa, pwersahin natin ang mga miyembro ng Kongreso na ating ini-elect. Pwersahin natin sila na mag-file ng anti-dynasty bill. Anti-political dynasty bill. Of course, siguro baka naman may gagawa niyan, ano? But the problem is, masusuportahan ba? Susuportahan ba ng karamihan yan? Maaaring hindi. Definitely. 90% hindi nila susuportahan yan.
Kasi parang nga silang kumuha ng bato na pinukpok sa ulo. Right? Right? Yun po. So, para magawa natin yan, para masiguro natin or gawin natin ganito, habang sila'y nangangampanya, ano, at magkakaroon ng mga rally, yung, lalo na yung congressman at saka yung mga senator na yan, ano, at kayo'y bigyan ng pagkakataong matanong, right? Ma-question. Ma-question sila. Tanungin nyo sila kaya kung sakalit sila'y mananalo, sila ba ay mag-i-sponsor ng anti-political dynasty bill? Or kung sakali man at hindi sila ang nag-sponsor at may ibang nag-sponsor, yung ba'y susuportahan nila? Ano? Magandang tanong yan. Di ba? At pag ang sagot nila ay oo, syempre. Oo, yung mga yan, karamihan. Dahil nangangako yung mga yan eh. Nangunguha sila ng botante. No? Iboboto sila. Kasi pag sinabi nilang hindi, ay siguradong masama sa record nila yon. Di ba? Baka mas maraming hindi bumoto sa kanya. Pero pag sinabi niyang oo, at most probably, papayag yun at sasabihin nila na oo, magpapile ako ng anti-political dynasty bill at kung may sakalit mayroong nag-file na iba, susuportahan ko 100%. Pwede niyong iboto yan, ano? Tingnan naman natin pag sila'y nakapwesto na. At kung sakali at hindi nila gawin yan sa loob ng termino nila, pwede nyo singilin yung mga yan sa susunod na eleksyon at sabihin, nasan yung ipinangako mo? Di ba? At pwede nyo nang hindi iboto sa susunod na eleksyon. Alam nyo kung bakit. Yan naman po ay 3 taon lang, lalo na yung mga congressman na yan. 3 taon lang ho yan. So kung hindi sila bumoto, kung hindi sila nakapag-file ng anti-political dynasty bill or hindi sila sumangayon, then well and good. Ano na lang, huwag nyo na lang silang iboto muli. At huwag nyo nang iboto yung ibang mga kamag-anak nila. As simple as that. Parang napakadaling gawin, ano po? Napakadaling sabihin. Pero it takes a lot of willpower para po gawin natin yan. Ano? Kung na tayo yung mag-isip at mamili ng tamang tao na ilalagay natin sa posisyon. Ano? Hindi po ako magsasawang paalalahanan kayo. Tingnan nyo po yung 3 C: character, capability, at cause. Character, kung ano yung karakter niyan, anong ugali niyan, ano, kung mapagkakatiwalaan ba yan, mayroon ba yung isang salita na pag sinabi niyang tutulong siya at talagang siya ay gagawa ng kanyang paraan para mapaayos ang ating bayan. Kadalawa, may kapabilidad ba siyang gawin yun? Di ba? May kapabilidad ba siyang gawin ang trabaho ng kanyang opisina? At patatlo, ano ang dahilan kung bakit siya tumatakbo? Yan po. Ano? At kung yan sa tingin nyo ay pabor sa inyo, mga botante, iboto nyo kung sino man yung taong yan. Okay? Hanggang sa muli. Bye-bye!